Inuwasan muna ang mga bumibiyaheng tren ng MRT para inspeksyonin ang kaligtasan ng mga ito. Binagalan din ang takbo ng mga ito kaya ang dati ng mahabang pila sa mga istasyon lumala pa. May news to go si Maki Pulido. Maki. Alam nyo, Hawi at Tara, ang sinasabi nga ng mga pasahero na kausap natin kanina, yung dati ng araw-araw na bangungot ng mga mananakay ng MRTC ay mas lumala pa ngayong araw. Dahilan kasi niyan, isinailalim ngayong araw to safety inspection yung mga tren matapos makatanggap ang DOTR ng report na kahapon lang ng umaga na may nadiscovering may nabali na axle. So yung axle, ito kasi yung tumutuhog sa mga gulong na bakal na nasa ilalim ng bogie frame. Yung bogie frame, doon nakapatong yung mga bagon. Dahil sa safety inspection, 17 lamang ng mga bagon yung mga train sets kung tawagin, 17 lang na train sets ang makapabiyahe ngayong araw sa bilis na 20 kilometers per hour. So, ang resulta, yung pila halos hindi na gumagalaw sa MRT3 Station North EDSA. Pero sabi nga ng mga ilang pasahero na nakausap namin, wala namang nagbago sa MRT, mas malala lang yung pila ngayong araw. Kung sa normal na araw daw, mahigit 1 oras sa pipila, ngayong araw, tingin nila, aabot sila ng mahigit 2 oras. Humingi ng paumanhin ang DOTR, mas nanaisin na raw nila na humaba yung pila kaya sa magkaroon ng aksidente sa tren na posible pang ikamatay ng mga pasahero. Kasalukuyan sinicheck lahat ng axle ng MRT3. Hindi pa masabi sa ngayon kung ano yung sanhi ng pagkabali. Maglalabas daw siguro yan sa isang mga report in the next coming days. Pero posible raw na bumalik sa normal yung operasyon late this afternoon at gagawa na lamang sila ng announcement. Pero yung normal na operasyon ng MRT ay mahaba pa rin naman yung pila. No? Sa lagay na walang galawan ng pila, 3 tren lang yung hindi operational per cycle. Yung ngayong umaga, no? Kasi from 20 train sets, sa ngayon ay 17. So, ibig sabihin niya, yung nakikita natin na pila ngayon na matindi, 3 train sets lang ang nawala dyan. 20 tren nga, no, yung operational on a normal basis, ang kaya lang daw kasing patakbuhin ay 20 train sets dahil limitado yung power supply. Inaasahang sa Nobyembre pa mai-improve yung power capacity ng MRT3. Hanggang sa ngayon naman ay hindi pa rin nagagamit yung mga bagong bagon dahil hindi pa tapos yung mga installment at safety check. Nagdagdag naman ng mga booths ang LTFRB na mga stops lang ng MRT yung hihintuan, pero well, sa ganon, mahaba pa rin yung pila kanina. Sa ngayon, medyo na isa na dahil tapos naman na yung peak hour. Kung hindi nadadagdagan yung operational na MRT train, tumataas naman daw yung bilang ng mga mananakay. Kung noong December 2016, ang monthly average ng pasahero ay 9.8 million, tumaas ito sa 12.4 million passengers nitong April 2017. Howdy, Kara? Okay, Maki, nagtataka lang ako, no? Mas gusto pa ng mga pasahero na pumila ng ganyang katagal sa MRT kaysa sa sumubok na lang sumakay ng bus. Patagal na nating tinatanong yan, Hawi. Ang sinasabi kasi lagi sa atin ng mga pasahero, kahit na mahaba yung pila dun sa MRT, mas mahirap daw at mas matagal pa yung kanilang commute pag sila naman ay sumasakay ng bus. Kaya't mas pinipili nila na pinagtsatsagaan kung haba ng pila sa MRT, Hawi. Okay, at meron daw pinadalang bus ang LTFRB. Ito ba'y may bayad o libre? So, meron tayong mga libreng sakay. At least kanina, during peak hours lang yan. Yung libreng sakay ay sa yung mga government vehicles, katulad halimbawa ng MMDA, meron din mga dineploy na military truck. Pero dagdag dyan ay may mga additional buses at itinaka-insert ng LTFRB. So yung mga buses na yon ay parang ang hihintuan lamang ay yung mga MRT staff. Yun may bayad yon. Pero ang bayad lang ng mga sasakay dun sa bus na yun ay kung ano yung ibabayad nila sa MRT. So pareho lang dapat sila ng pamasahe. Okay, maraming salamat. Maki Pulido.